Hello mga ka-farmland, nandito po ako sa property located po dito sa Sariaya, Quezon. So ayan po, malapit po ito sa National Highway, Maharlika Highway. Yun lang po, nasa 400 meters po. Pero ayan yung gasoline station at ayan po napakalapit po sa Alphamart Warehouse. Yan po yung distribution dito sa Quezon. Ang Alphamart store naman po, ang layo dito sa property ay 1 kilometer. Ang palengke po, located po dito, nasa 1 kilometer lang din po yung layo dito sa palengke po ng Sariaya. Yan po, yung naririnig nyo dyan, yan po yung pinaka-highway. So, ito po yung pinaka-barangay road papunta dito sa property, rough road po. Yan po yung distribution center. Ayan. Ito po yung pinaka-barangay road na soon po ay isa-cemented na din nila. Yan po yung linya ng kuryente, mga bagong tayong poste po. Tapos, ang layo po nito sa elementary school, tsaka po high school ay nasa 1 kilometer po dito sa area dito. Ayan po ay papunta po sa bayan ng Sariaya. Ang property po ay ito. Ayan. Ang property mga ka-farmland ay gated. Yun nga lang po talagang napabayaan na po nung may-ari ng lupa. Hindi na po kasi sila dito nakatira. Ito pong pinaka-front po na lote ay 5,626 square meter. Yan po ay libot po ng bakod na pader. Ayan. Mataas po yan. Ayan. Pwede pong bilhin na itong bukana lang. Pwede pong dalawang buyer na bibili, na magkabukod. Kasi po yung dun po sa may pinaka gate nung may-ari ng lupa dun sa kabila, may pinakadaan po dun. So may right of way po talaga dun na pwedeng ibukod itong 5,626. Ayan. Ito po yung along barangay road po siya. Ayan po yung pader. Ayan lang po yung highway. Ganyan lang po kalapit yung pinaka-highway dito sa property. Ito pong bukana ay dati po yung pinaka-garahe ng mga truck nung may-ari ng lupa. Yan. Sa ngayon po, wala na pong nakagarahe dyan. Napabayaan na po nila, kaya po may kasukalan. Ito po talagang property mga ka-farmland ay libot na talaga ng pader at ilang meters pa po yung taas. Mataas po talaga yung pader. Ito, kumbaga po ang property mga ka-farmland ay kabilaan ang daan. Kasi ito, left side, yung sa kabila right side may right of way din po. May daan din, may barangay road. Ayan. Pwede pong, kung gusto niyo po, ibilhin po itong harapan. Kasi po yung harapan maganda pong gawing pinaka bodega, tracking, warehouse. Yung area po dito. Mga ka-farmland, ito po ay pinatambakan pa nung may-ari ng lupa. Kasi po dati ay flat lang po ito o mas mataas po yung kalsada. So ngayon ang gusto ni ma'am, hindi siya binabaha. Pinataas niya. So mataas po talaga tong pwesto nito. Dati pong may tracking services si ma'am. Ayan po yung pinaka garahe ng mga truck niya. Ito po ay may tanim po ng mga manggang kinalabaw. Patag na patag po ang property at libot po ng pader. So kabilaan po ng pader dyan. At dun sa kabila, yan po ay may kalsada, may barangay road.
Kung ito lang po ang bibilhin, ito po ang total land area po ay 5,626 square meter. 3,000 per square meter po ang benta ni ma'am. Mababa na po yung presyo na yun. Malapit lang to sa San Pablo kasi San Pablo kami nagmula. 30 minutes lang po yung biyahe kasi gawa po ng mga bypass road. Yan. May right of way po yan dyan sa may gate ni ma'am. Kasi palibasa po, binili po ni ma'am ito parehas. Pinag-isa na lang niya. So kung ang makakabili po ay gusto po itong may area na ito lang na gagawing warehouse, magkakaroon po ng daan doon. Bubutasin lang po yung tigkabilang dulo ng pader. Kasi yan po talaga, labas ng gate ni ma'am, may right of way po yan. May nakadesignate po talaga ng right of way. So both side lang po yung tatanggalan po ng babakbakin yung pader doon para magkaroon ng right of way. So magse-separate na po itong itong dalawang property. Kaya po hindi na po tinaasan masyado ni ma'am yung presyo. Rush na po siya dito. Yung po kasing iba dyan, yung mga katabi, 7,000, 6,000 per square meter po ang benta nila. And dati po kasi si ma'am ay may business na mga tracking siya. So ito dati, garahin niya ng mga truck at tambakan niya ng mga graba, buhangin. Kita nyo naman kataas tong pinaka ni ma'am, yung pinaka pader niya. At sa kabila po, may daan din po yan. Ito po yung kabuuan po ng 5,626 square meter po. Then, yung isang lote ni ma'am, ayun po. Yung po yung bahay ni ma'am na pinagbibili din. So, dalawa nga po ang nito. Dalawa nga po ang lote na ipinagbibili ni ma'am. Ito pong front na 5,626 square meter. Libot din po ng bakod. Tapos yung pong may area po ng bahay. Ayan po yung bahay. Yan po ay 1,905 square meter. Ito po yung pinapaliwanag ng may-ari ng lupa kanina na kung sakali pong isa lang yung mabibili or bukod ito lang harapan, pwede po dyan. Bubutasin po yun kasi yan po ay pinaka design talaga as right of way. Yan. Doon po bubutasin lang yan. May binigay po talaga dito sa labas ng gate na right of way na 3 meters kasi po magkaiba po yung binilhan ni ma'am. Palibasa po si ma'am po ang bumili pareha, so pinagdugtong na lang niya. Naglagay lang po siya ng gate. Ayan yung bahay ni ma'am, malaki at maganda. Yan, kung sakali man po na itong may bahay lang ang bibilhin, 1,905 square meter.
Yan po ay 13 million. Yun po ang presyo ni ma'am. 13 million po yan. Clean title po. Pares pong titulo ay clean title. At ito po ay libot din po ng bakod. So madami po itong fruit bearing. Maganda itong bahay ni ma'am. Malaki. Wala na nga lang pong nakatira dito. Napunta lang po yung may-ari ng lupa pag meron pong bibisita. Ito mga farmland, madami po itong tanim na mga manggang kinalabaw. Yan. May mga chiko, langka, kalamansi, abukado. So madami pong fruit bearing ang property ni ma'am. Ito po sana ay rush din po. Rush sale po ito. Kaya po ibinaba na po ni seller yung kanyang presyo. Kasi sa bahay pa lang niya, tingnan nyo naman, ang ganda naman ng bahay niya. At ang laki-laki. Ito po ay dun sa labas. Ang total po nito sa may bahay ni ma'am ay 1,905 square meter. So ayan po mga chiko. Ang kanyang sampalok, dalandan, langka. So ayan yung bahay ni ma'am. Ang ganda dito mga ka-farmland, malamig. Tsaka relax po dito sa very relaxing po yung place nitong property ni ma'am. Yan, nandun lang po yung highway. Dito po may din, kalsada din dyan sa kabila ng pader. Dun sa kabila may daan din po. Ang dami ding halaman ni ma'am. Mga ka-farmland, kung ito po ay isang bilihan lang, ibibigay po ni seller ng 26M. Negotiable po. Yan, mahogany. Ayan po. Dinesign niya ito. Pwede nga pong magpatayo ng swimming pool dito. Ayan. Ang lawak din po ng kanyang pinaka garahe dito. Ayan o, ang aratilis ni ma'am ang bababa. Yan ang kanyang mga halaman. May pinakatambayan. Kumbaga napabayaan na nga po ni ma'am kasi for sale na po niya. Hindi na po niya ito na aabiyad. May mga mahogany. Ayan po ang Bundok Banahaw. So mountain view. Nakaka-relax naman po ang view dito. Ayan ang bahay. Yan po ang included na bahay dito sa loob ng 1,905 square meter. So, igagala ko kayo dito sa gilid ng bahay. May pwede pong pinakagawing bodega, tambayan. And then, ito po yung pinaka terrace ni ma'am. Yung receiving area niya ang lawak.
Ano, ang ganda. Ito yung puno ng aratilis. Ayan o. Ang bango, ang daming bunga. Ayan. Ayan, ito po yung sa kabilang side po ng property. May avocado. So, mamaya ipapakita ko po yung pinaka loob po ng property. Yan o, may pinakatambayan pa po dito. Pwedeng tambayan. Nandyan po yung meron din CR dyan sa labas. Ito po yung pinaka wash area niya. Yung pinaka labahan. Ayan. First, second, third. Ito po ay third floor. Third floor po itong bahay. Yan po ang avocado. Rambutan. Papasok ako dun sa loob ng farmland. Dito ako dadaan. May CCTV din po ito. May naka-install na po na CCTV. Ay, sobrang tamis naman. Ang tamis ng aratilis. Galing na ako dyan. Hello! Papasok na tayo dito sa pinaka-property. Yan. Ito po yung pinaka-terrace o yung pinaka-receiving area or tambayan nila. So, ito po. Ayan. Nandito na po ako sa loob ng bahay. Ayan. Ito po ay pinaka-tambayan siguro nila. Or depende po sa bibili kung anong gagawin sa area na ito. Malaki din po itong room na ito. Pwede din po itong kwarto. Ang mga pinto po nila ay sliding door. Room 1. Ayan, ito naman po yung pinaka-dining area nila. So, ang ganda ng ano ni Ma. Ayan. Yan ang kanilang dining area. Ito. Mga sliding door, meron ding pinaka-bar counter. Yan po ang first floor. And then, meron pa rin po dito na pinaka-dining. Ito yung pinaka-ano nila, kitchen. Yan, ito yung pinakita ko kanina. Pinaka-dirty kitchen nila. Ito yung kitchen. Ito po yung bathroom. Yan. Ito yung kitchen nila. Ito po yung first floor. So, aakyat po ngayon tayo papunta po sa second floor. Ang second floor po ay located po dito sa kabila sa may kitchen. Akyat po tayo. Nandun na po si Ma'am sa itaas. Ma'am, akyat na ako dyan. Ayan. Ito po ay going to second floor. Ito ay may... Ilang room ito, Ma'am? Sa second floor. Ito po. Ayan. Ito po yung, dito po sa second floor ay 4 ang kwarto, ma'am. Ano? 4. Ito po ay may sarili pong, malaki pala ito.
May sariling bathroom. Ayan. Ayan o. Ayan at ayan, ito, nasa second floor po tayo. Tapos, ito yung bathroom. Ayan. May ilaw to, ma'am? Wala akong pinakat ko. Ay, cut ang ilaw nito. Sige. Gawa nung nasa kasaan ng truck. Okay. Yan, kita naman, ma'am. Sabi ko, Tapos, ito yung isang room. Ano to, ma'am? Ginawa mong office mo? office mo. Ayan. Pero Pero, pwede din gawing pinaka-kwarto. room Ano talaga to? ito. Ginawa mo lang office mo. Yan, ito yung... Ito mo may, paint lang. Yung building na yan ay talagang paint lang. Ay, sementado talaga yun. Oo, bato talaga. Pinaano nyo lang. Ang galing nang nagpinta, ano? Ayan, mountain view. Hanggang dito lang yun, ma'am. Boundary to? Oo. Ayan, boundary mismo tong pinakabahay. Tapos kita ang bundok ng, ano yan? Banahaw. Yan. Ito naman yung isang room. Okay po. Ito yung isang room. So, dito po sa second floor ay 4 ang room. Tapos, ang third floor, ma'am. Dito. Dito ko nakita yung isang room. Ay, oo nga pala. Meron pa dun sa dulo. Nandun yung may terrace. Ano, ma'am? Oo. Yan. Malaki din pala to. Ito na ang kailangan. Ipa-repair po yung ano. Dito lang. Oo nga po. Tapos may pinto dyan. Papalit terrace. Ayan, malaki din po itong room. Andito po yung pinaka-pinto. Sliding door. Nakalak po. Ay, siya, wag na. Ayan. Yan po yung pinaka-terrace niya. Tapos eto, balik na tayo. Yan, yan yung pinaka-kwarto yung bed. Tapos may sarili din pong CR. Ano, ma'am? Yan. Maganda ang CR nito. Ayan, malaki po ang CR nito kasi ito yung master bedroom. Konting renovation lang. Palit lang tayo. Tapos, akyat tayo para sa third floor. Ayan, kami po ay pa third floor na. Yung cellphone ko na iipit. Ayan, ito po, ang lawak po ng space. Ito palang pinaka-function hall. Ano, ma'am? Ayan. Ito po ang pinaka-function hall. Yan po ang view. Ang Mount Banahaw. Very relaxing. Maginhawa. Saan, ma'am? Saan? Dito naman ang view ay dagat. Ayan o. Ito po yung pinaka-boundary na ng property. Itong pinaka-pader ni ma'am. So yan napakalaki ng third floor. Pwede ka mag-ballroom dancing, pwede ka mag-party. Tapos may kwarto din dyan, ma'am? Guest room. Ayan, ito po, may pinaka-guest room dito. CR dito. May CR din. Ayan o. Pinaka-guest room ni ma'am. Ay, ito, CR din, ma'am. CR din. Yan, ang ganda ng bahay ni ma'am. Saan ang dagat, ma'am? Doon sa kabila natin. Dito, sa kabi doon? Ito ba mamay? Ayan, ito yung pinaka-guest room sa third floor. Malaki din yung CR niya. Ayan po. Laki, may mga cabinet na si ma'am. So, ayan Ganda pa ng pintuan. Tibay. Dito, yung guest room may pwedeng
magluto, magbaon lang ng ano. Dalawa CR dito. Ayan po, dalawa po ang CR dito sa ano. Ay di ma'am, dito sa taas, dalawa ang kwarto? Yun? Ano yan? Hindi ma'am, labas na yun. Ah, labas na yun. Ayan, dito po yun sa kabila. Sino ito? Si Father Ben. Mamaya, Father. Ayan, o, kita po ang, kung hindi ako nagkakamali yan ng Sierra Madre. Yun yung madagat. Ah, nandun, may dagat po doon? Ah, pag ano, pag araw, kitang-kita yung dagat. Ayan. Ayan, ito po yung pinaka third floor. So, ang second floor po ay, ang room ay 4. Ang third floor po ay 1. Tama, isang guest room. Tapos yan, hindi na po mabubuksan yan, ma'am? Ah, palabas lang po yan. May hagdanan din dyan, ma'am? Okay. Kung sakali man, Pwedeng gawa ng daan. terrace, tsaka hagdan, pwede. Ano po? Pag umuulan, ayaw kong pumasok, kaya nilagyan ko ng glass. Maganda nga. Ayan, ito po yung view. Diyan sa kabila at dyan po yung view ng paligid. Ayan po yung likod, mountain view. So, ma'am, ang pinaka first floor, ilang room ang first floor? Isa lang ma'am. Yung pinakatulugan, isa lang. Quality talaga ang pagkakain nito. Kaya sana maganda na. Ayan, ma'am. Ayan o, mga farmland. Ang laki ng kwarto. Pares malaki. Dito po sa second floor ay 4 ang room. Ayan. Tapos dito naman po sa first floor ay isa lang yung pinaka-bedroom. Pero merong pwedeng gawing isang room pa yung receiving area. Kasi ito po, kitchen. Yan. Ayan, ito po yung pinaka dirty kitchen nila. Laundry area. May source po ng tubig. At saka po kuryente. Yan, isinasara lang po ng may-ari ng lupa ang mga room sa taas. So, malaki po. Estimated ko po dito sa pinaka-floor plan po nito. Nitong pinaka-bahay, nasa kulang pong 250 square meter po ito. Kung hindi po ako nagkakamali. Yan po. Ay, may isa pa pong room doon. Yan. Ang laki ng pinaka-terrace. Ayan mga farmland, hindi na po lugi ang makakabili nito. Ganda. Ganda ng mga gamit ni ma'am. Ayan palang room na yan. Ito yung bedroom or yung room nung kasambahay ni ma'am dati. Yan, meron din pong CR. Pinakat lang ni ma'am yung linya ng kuryente dito kasi matagal na po ditong walang nakatera.
Hello. Ayan. Grabe. Sobrang ganda ng bahay. Papakita ko ulit. Ayan. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. Basta po, ito po ay ang gusto po na may-ari na lupa. Pag parehas po bibilhin, 26 million negotiable.